Yes, good morning, church. Happy Independence Day. Kaya naman po tayo nakaganito ay hindi naman natin may pagkakaila na tayo po'y magdiriwang na ating araw na kalayaan. At purihin po ang Panginoon. At tayo po'y pinalaya talaga. Amen. At maraming salamat po for joining us today at salamat sa ating mga kapatid online. At kayo po ay kasama namin as we celebrate Independence Day. At pagyayamanin po natin sa ating mga pag-uusapan ang kalayaan at tinamasa natin. At binabati po natin lahat ng mga kaibigan natin online. This is Solution Grace Church and we welcome you. Kami po ay located at Unit 114E, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. And we want you to join us every Sunday morning at 9:30. At my name is Laverne Duhot, by the way. At nagpapasalamat po kami sa mga kapatid natin online, abroad at dito po sa Pilipinas for joining us every Sunday. At kagalahan po namin na ihatid sa inyo ang salita ng Panginoon. Amen and amen. At hindi naman po lingid sa ating lahat, come Wednesday, June 12, nasa April pa ako, no? June 12, tayo po'y magdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sino po dito pinalaya na? Amen. Amen. So tayo po ngayon ay pag-uusapan natin, of course, ugnay sa kalayaan, but gaya ng sinabi ko kanina, ay higit pa sa kalayaan ang tinamasa ng mga mananampalataya. Pero bago po tayo tumungo dyan, gusto ko muna i-welcome ating kaibigan from Parañaque, si Brother Junix. Siya po ay isa sa mga finalist ng, tignan niyo si Brother Junix, ang galing kumanta niya. Finalist ng The Dreamer na katatapos lang. Minsan, papakantahin natin, ano? Yeah. At salamat for sana hindi lang ito yung pagbisita, no? Makasama na natin si Brother Junix. And welcome po sa aming church. Tayo po ay talagang pinagpala ng Panginoon. Ito pong church na ito ay isinilang panahon ng pandemya. Kaya talagang biyaya ng Panginoon na tayo po ay nagtutuloy-tuloy pa. And of course, we would like to greet ang ating mga kaibigan sa Taytay. Kasi after church, kami po ay pupunta sa Taytay mamaya. At sa-celebrate din po natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga kaibigan natin sa Taytay. And I believe some of them are watching today. So mga kapatid, excited na po kami to see you mamaya. At napakaganda po na ating mga pag-uusapan at tatalakayin. So ready na po ba kayo sa word? Pwede ba yung ngitian ng katabi ninyo? Kasi ilan lang tayo dito para mas intimate tayo. Oo. At binabati rin natin mga kaibigan natin. Sila Kuya Makoy? Sila attorney. Yan. So mga kapatid, we miss you. Hindi na namin nakakasama. Alam natin sila po ay may mga trabaho. Pero sa kabila po nito, nagpapasalamat tayo for the technology of Facebook Live. At salamat po. At sa mga first-timers, please give us a feedback kung paano po ninyo nalaman yung ating ministeryo. Pakilagay sa ating comment section, #FirstTime. At nang sa gayon makilala namin kayo. Okay? Sige po. At kung kayo po ready na for the message, let us pray first. At humingi tayo ng paggabay sa Panginoon. Aba, maraming salamat po. Dahil sa isang napakaganda at mapagpalayang araw na kami po ay dinarako mo sa iyong tahanan para pagsaluhan, Panginoon, ng yaman ng iyong salita. At dalangin ko po, O Diyos, gamitin niyo po akong tagapagpahayag at tagapaglahad ng iyong mensahe na iyong salita magpapalaya sa aming mga kaluluwa. At nang sa gayon, Panginoon, lubusan pa po namin makilala ang iyong puso na nag-uumapaw sa kabutihan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa kalayaan. Purihin ka, Panginoon. At ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Siya nga pala, ay gusto mo nang batiin ng happy anniversary sila Ate Mais at saka si Kuya Ed. They just celebrated yung kanilang 110th wedding anniversary. Tagal na, no? Hindi, ilang taon na ba, Ate Mais? 26? 31? 31. Grabe yun, ha? Yung iba nga, hindi nakakarating sa 1, eh. Naghihiwalay na, eh. Kayo, naka-30 pa talagang biyaya ng Panginoon. So kami po ay nakikigalak. At sa mga kaibigan natin, nanonood, kayo po ay nagsa-celebrate ng birthdays. Meron pa bang mga monthsary ngayon? Monthsary. Mga, ano pa ba? Anniversary. So, happy anniversary. At
napakaganda po na ating pag-uusapan as usual sa biyaya ng Panginoon ay alamin natin kung ano yung dahilan, kagaya nila Ate Maisa at ni Kuya Ed, I believe, sila po ay nagigising kada umaga dahil meron silang nilulook forward sa kanilang mga buhay. So, yung atin pong pag-uusapan today, ito ay may kaugnayan sa tinalakay natin last Sunday. Of course, last month, ay tinalakay natin, it's all about the Holy Spirit. Ay, sabi ni Abis nga pala kanina, araw ng kalayaan, Tagalog tayo. Yan, talagang, ang ganda ng forma ni Kuya Gio, talagang naluma yung forma ko eh. Salamat. O nga pala, dapat Ginoo, maraming salamat po sa inyo. Sayang, wala si Albert, ano? May dalang itak eh. Hindi pinapasok eh. Nasa Batangas eh. Ay hindi, ano ba sa Batangas? Balisong, hindi pinapasok sa ano eh. Sa gate eh. Oh, nasa gate. Brother Junior, we miss you ha. Sayang, nakaano daw eh. Ano bang forma ni Kuya Albert? Talagang maglalatik tapos may daladalang katipunero. So Tagalog tayo mga kapatid ha. At ang pag-uusapan natin ngayon, kung nung nakalipas na buwan ay tungkol sa banal na spirito, pag-uusapan natin ngayon at kikilalanin natin ang lubusan, sino ba ang Diyos? At para maintindihan natin, ano ba talagang tinitibok ng puso ng Diyos? Yung mga verses natin, gamitin natin English para mas malawak. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. How? It's through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So, ang grace pala and peace ay pwede pong managana, be multiplied to you. Sa pamamaraan, sa pamagitan po ng pagkilala natin sa Diyos at sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. So, ngayon po umaga po ito, para managana sa atin ng biyaya at kapayapaan, lalo natin kilalanin kung sino ang Diyos. Ano ba talaga ang tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin? At ang atin pong message for today, it's entitled, lagay lang natin what motivates you to live life? So in other words, pwede nating tanungin sa ating mga sarili, ano yung sanhi, bakit ka bumabangon sa umaga? Parang advertisement lang ng coffee, no? Anong nagpapabangon sa'yo? Yung sigaw na misis ko. Yung ingay ng kapitbahay ko. Ano pa nagpapabangon sa'yo? Yung mga alalahanin sa buhay. So what motivates you to live life? Tayo po bilang mga mananampalataya, dapat maintindihan natin, ano ba yung nagpapabangon sa atin kada umaga? Problema, kagalakan, o mga alalahanin sa buhay. So alamin natin, ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay kada araw? What motivates you to live life? And of course, dito po sa ating church, we call it Solution, Grace Church. Solution para po sa kabatiran ng ating mga baguhang kasama. Kung napapansin niyo yung spelling ng solution, may U. It's because we're looking for a solution for our soul. Ito po yung binubusog natin. Bilang mananampalataya, as a tripartite being, tayo po ay may tatlong component bilang mga nilalang. Tayo ay may espiritu, may kaluluwa, at may physical body, katawan. Bilang mananampalataya, tinanggap natin si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung ating pong espiritu wala ng problema dahil ang banal na espiritu ay nananahan na sa ating espiritu. So, ang kinakailangan na lamang po natin kalingain yung ating kaluluwa. Kapag tama po yung mensaheng ating tinatanggap mula sa pakikinig ng salita ng Ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo, may maganda pong epekto ito sa ating mga katawan, nagiging malusog. So, pag malusog po yung ating kaluluwa dahil tama yung mensaheng ating tinatanggap, may magandang epekto rin po ito sa ating katawan. Kaya po yung ating church ay kilala bilang solution. We're looking for solution sa ating mga soul. So ang binubusog natin ay kaluluwa, FYI sa mga baguhan nating kasama. And dito po sa ating church, every time na nag-aaral po tayo ng salita niya, nagsisimula po tayo sa isang question. Kasi nga, solution eh. Merong solution before po matapos sa ating pag-aaral ng salita na Panginoon. Pero magsisimula tayo sa isang question. So what is our question for today? What on earth am I here for? Ano ba yung dahilan? Bakit ka nasa mundong ibabaw? Napatanong na po ba kayo sa inyong mga sarili? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit ako isinilang sa mundo? Kayo ba ay isa lamang kabuti? Bigla na lang kayong sumingaw, bigla na lang kayong tumubo. Papayag ba kayo na bigla na lang kayong tumubo sa mundong ito?
Naniniwala po ako, gaya ng sinasabi ko sa mga anak ko, kapag sila po ay nagpapaalam sa akin o meron silang pinapaniwalaan, dapat may dahilan. Naalala ko nung mga bata pa yung aking mga anak, pag tinatanong ko sila, bakit siya nang ginawa mo? Wala lang po. Hindi pwedeng wala lang. Dahil naniniwala tayo na lahat ng bagay may dahilan. Amen. At ngayon po umagang ito, alamin natin, ano yung dahilan? What on earth am I here for? Have you asked this sa inyong mga sarili? Kapag tanto nyo po ba, ilang taon ka na? Ano ba, isasagawa ba yung purpose ng buhay mo? O isasagawa mo ba yung layunin ng Diyos sa buhay mo? So ito po yung question na ating aalamin. And of course, ilan pa sa mga katanungan ating pong sasagutin. Bakit marami mga tao sa ngayon, I believe that karamihan po sa mga tao, they were born Christians. Pero nakakalungkot, marami mga mananampalataya, kasi tayo po sa Pilipinas, tinatawag natin ating bansa na Kristyanong nasyon. Pero marami mga tao, isinilang, sabi nila sila yung mga mananampalataya, naniniwala sa Diyos, pero yung ugnayan nila sa Diyos parang may takot. Hindi sila malapit. Nakakalungkot yun. At meron po mga tao rin sa ngayon, nagiging agnostics na. Pag sinabing agnostic, may Diyos silang sinasamba, hindi nila kilala. Basta meron. Naniniwala sila, meron lumalang sa kanila. Pero hindi nila matukoy kung sino yun. Meron namang iba, nagiging atheista na. Pag sinabing atheist, wala nang Diyos talaga. Alam niyo kung ba't ko po nasabi ito? Dahil kamakailan lamang po last Tuesday, kung kayo po ay nakasama ko sa ating Bible study online, ay binigyan ko po ng tuon yung pag-aaral sa isang vlogger, isang content creator, isang kabataan. Gandang lalaki pa nung batang ito. Nakakalungkot lang. And kung nanonood ka, I love you so much. God loves you so much. Wala pong condemnation ito. But bilang isang ama, ako po ay medyo nangamba sa mga katulad niya kasi maraming followers po itong batang ito. At to make the long story short, meron siyang sinabi doon na meron isang, I think, follower po niya sa kanyang vlog na sinasabi na, oy, grabe. Hindi ito verbatim, ha. Sabi, sana all na grabe magbigay ang Diyos na sana ako na may susunod. Sabi nung bata, hindi galing kay Lord to. Galing sa aking hard work to. Tapos he. And then, meron siyang sinabi pa bukod doon at pinagyaman ko po ito nung ating Bible study last Tuesday. And I would like to quote yung kanyang sinabi sa kanyang vlog. Whenever you get your achievement, whenever you reach your goal, sabi niya, bakit laging si God yung nakikredit? Bakit laging si God yung tinethankyuhan? Ikaw naman ang nagtrabaho nun. Ikaw ang nagpakahirap doon. It's your goal, it's not God's goal. So, bakit si God yung kinakredit natin? That's so unfair, di ba? At hindi pa po natatapos dito. Mahaba yung vlog niya eh. Sinundan pa po niya and I quote once again. I just want to tell you guys that God is not a giver. He is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. So sa atin pong pag-aaral na ito, alamin po natin once again, bakit may mga taong naniniwala sa Diyos pero ang layo sa Diyos. Pero nakakalungkot sa ngayon, marami ng kabataan. Ang kagaya po ng kabataang ito, napaka-influential. Ang tawag nga sa kanila, di ba, influencers. Di po ba? Meron din binahagi po si Ginoong Gio last week. Alam ko, Kuya Gio, kilala ko yung taong yon. Siya ay isang CEO na isang malaking pamilihan ng mga furnitures sa MOA. Hindi siya naniniwala sa Diyos. At ang sabi niya, it's a waste of time coming to church. Nakakalungkot, di po ba, no? Well, alam niyo sa totoo lang, in the last days, sabi po ng Biblia, may mga mangyayari mga ganito. Ang mga tao ay tatalikod talaga sa Panginoon. At meron namang ibang mga, they call themselves mananampalataya, pero nagiging apostate, tumatalikod sa sound doctrine. Remember ang United Methodist Church sa Amerika? Marami na po silang at napagbutuhan po sa kanilang conference na yung mga LGBTQ plus, may plus na pala ngayon. Hindi po namin kinokondem ang mga LGBTQ. Marami akong kaibigan, kakilala. We will never condemn you. But the thing is, ako personally, hindi talaga natin sinusuportahan yung, hindi tayo nagko-condone sa ginagawa ng mga LGBTQ plus. Pero sa United Methodist Church sa Amerika, sila po ay binibigyan na ng office. So ito po yung mga malaking pagbabago. At hindi po katakataka po ito because ito po ay nakasulat na sa Biblia that in the last days,
yung mga sinasabi ng Biblia ay hindi na po tutup din ng tao. Sabi nga ng Biblia, yung mga masama, ginagawang mabuti. Yung mga mabuti, kinikilala ng masama. So this is what natural to happen in the last days. Now, gusto ko pong bigyan po ng pagkakataon at paglaanan natin ng panahon itong sabi ng kabataang ito na isang vlogger or influencer. Sabi niya, once again, and I quote once again, I just wanted to tell you guys, sabi dito, pakita natin yung sa screen, that God is not a giver, He is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. Alam niyo po, hindi ko may pagkakaila, ang Diyos po really, He will guide you. Yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu. But hindi lamang po siya basta nag-guide sa ating po mga mananampalataya. Alam niyo po ba ang likas ng Diyos? Ito po, pag-uusapan natin ng Diyos. Kalikasan po niyang magbigay. Amen. Amen. Pag nagbigay ang Diyos, this is good news. Hindi po siya nagbibigay bawi. Hindi po siya kagaya ng mga sex bomb dancers. Bigay bawi. Taong gumagawa nun. Pag nagbigay ang Diyos, sa'yo yan. Amen. At hindi alam na maraming tao ito. Hindi rin po pinapaniwalaan na maraming mananampalataya. Now, I'll be giving you some verses para patunayan pong katotohanan ito. At para din po sa kabataang vlogger na ito, na gusto kong ibigay sa iyo ang mabuting balitang ito, that God is a giver. He's not just a guide. Nature po niya ang magbigay na magbigay na magbigay. Deuteronomy 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God. Why? For it is He who gives you power to get wealth. Amen. God is giving you the power to get wealth. Sabi nung kabataang ito, bakit lagi nyo kinikredit sa Diyos yung mga tagumpay ninyo? Hindi po galing sa Diyos yan. Sabi niya, hindi galing kay Lord yan. Galing yan sa hard work ko. Pero sabi ng Biblia, it is God who gives us the power to get wealth. Now, ano pong purpose ng Diyos? Tuloy po natin ang pagbasa sa ibabang bahagi ng Deuteronomy 8 verse 18, that He may establish His covenant which is worth to your fathers as it is this day. Kaya po tayo pinagyayaman ng Diyos, kaya po siya nagpapala at nagbibigay ng biyaya sa atin. Nang sa gayon, ipaparaphrase ko na lamang po ito, maipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Bakit? Para mas marami ang maligtas. Amen. Amen. Isa pang talata, Luke chapter 12 verse 32. Do not fear, little flock. Why? For it's because, mga kapatid, because it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. See? God is in the business of giving. Hindi siya bumabawi. God is it is His pleasure to give you the kingdom. Ano bang kingdom ng Diyos? Walang sakit, walang karamdaman, walang kinakapos. Amen. Do not fear, little flock. Ang tawag sa atin ng Panginoon. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Isa pa, John 3:16, I believe you know this verse. For God so loved the world. Sino pong unang nagmahal? Siya. That He gave. Sino nagbigay? Siya pa rin. Siya po ang initiator ng lahat. That He gave His only begotten Son. Nag-iisa na lang binigay po sa atin. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Nagbigay po siya ng proteksyon sa sino mang mananampalataya sa Kanyang bugtong na anak. Hindi lang proteksyon, pati kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isa pang talata, Romans 8 verse 32. He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ibinigay po ng Diyos sa inyo, ang Panginoon Hesukristo, siyang pangailangan nating eternal. Di ba, kailangan po natin ng kaligtasan? Hindi naman tayo humingi sa Diyos pero binigay sa atin ng Diyos. So kung hindi po ipinagkait ng Diyos at ibinigay po sa atin ng libre ang Kanyang bugtong na anak na kailangan nating eternal, bakit sa tingin mo ipagkakait sa iyo ng Diyos yung mga bagay na temporal? Does it make sense, mga kapatid? Siguro sinasabi, Lord, wala pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend, wala pa akong ganito, wala pa akong ganon. Mga kapatid, kung binigay sa iyo si Kristo na pangangailangan mo eternal, sa tingin mo, pagkakait sa iyo ng Diyos sa mga bagay na temporal lang? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely, I like the word freely, give us all things? Walang bayad. Sa Diyos pa nagbigay, walang kapalit. Hindi niya sasabihin na, okay, pagpapalain kita, pero you have to do this. Hindi po. Pag nagbigay ang Diyos, freely. Come on, church, say this with me. Freely. Di ba? The best things in life are free. Di ba? Pag nakakatikim tayo ng pandesal ni Ate Maisa,
That's for free. Nagkakaroon tayo ng desire na bumili ng palaman. So parang sinasabi na rin natin kay Ate Maisa, samahan mo na ng palaman. Di ba? So praise God, ganun po ang puso ng Panginoon. So isa pa, ito maganda, Hebrews 6:14, saying, surely, take note of the word surely. Blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. This is the nature of God. He is not in the business of subtraction. He is in the business of addition. Surely blessing, I will bless you. And also, He is in the ministry of multiplication. Multiplying, I will multiply you. Now tell me, ang Diyos ba masungit? Hindi po. Pero ang mindset ng maraming tao sa ngayon, masungit ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Even po mga mananampalataya, meron akong naririnig palagian eh. Nakikita ko sa post eh, pa nagpipray, Lord, bigay mo lang to sa akin, maglilingkod ako sa iyo. Yung ganong panalangin, lumalabas ang Diyos masungit. Lord, ibalato niyo na po sa akin ito. Please lang. Pag nabasa po ng mga unbelievers yon, magkakaroon silang mindset, sungit ng Diyos nito. Pero the truth is, ang Diyos po, He gives freely. Wow! Surely blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. So, kapag ito po ang naririnig natin na katotohanan, sasabihin na naman ng iba, ano ko, prosperity gospel. No such thing as prosperity gospel. But I would be a substandard preacher kung hindi ko po aminin sa inyo that in the gospel, there is prosperity. Kung ayaw nyo po ng prosperity, di sana batian na lang natin, maghirap ka, kapatid. Pag nakikita-kita tayo, anong sinasabi natin? God bless you, di ba? God bless you. Sinasabi nyo ba, mga kapatid, maghirap po kayo. Hindi naman natin sinasabi yun, di ba? So mga kapatid, ang puso po ng Panginoon, He is in the business of addition and multiplication. Because once again, surely blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Amen. So ano nga ba talaga ang dahilan natin bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? So let's go back to our question. What on earth am I here for? Ano ba yung dahilan? Bakit ka nasa mundong ito? Sumingaw ka lang ba talaga? Pastor, hindi ko alam eh. Ilang taon na po kayo? 50 na ako pero hindi ko pa rin alam. Yun ang delikado, ano? Dapat alam po natin. Kapag kayo po ba ay may lakad, halimbawa nagbihis ka na, tapos tinanong ka sa bahay ninyo, saan ka punta? Hindi ko alam, wala lang. Kung saan ako tangayin? Hindi pwedeng gano'n, di ba? May balakin tayo. Ganon din po tayo sa mundong ito, pero talaga, pag wala po kayong relasyon sa Panginoon, hindi natin talaga alam ang dahilan. Ngayon, alamin natin mga kapatid. Once again, yung question natin kanina, bakit marami pong tao sa ngayon malayo sa Diyos? Now, it's because meron silang wrong belief about God. And the benefit of coming to church, pinapakilala po kayo ng inyong mga pastor sa Diyos at makilala natin. At napagtanto na po natin, no, na ang Diyos po, hindi siya panagbigay bumabawi. Pag nagbigay po siya, He is in the ministry of blessing and multiplying. Amen. So tanggalin na po natin sa isipan natin. Ang Diyos ay madamot, puripot. Kapag nagpipray po kayo, huwag niyo sinasabi, Lord, ito lang. Please, Lord, ito lang. Ibalato mo na to sa akin. Noong araw na alala ko, nung nililigawan ko yung si Mrs., nagpray ako ng ganun eh. Lord, ito lang. Pag napasagot ko to, magbabago talaga ako. Di ba may mga ganun tayong prayers noong araw? Lumalabas talaga ang Diyos masungit eh, kuripot eh. So, wag na tayo magpipray ng ganun. You need to have this in mind that God is a giver. Mapagbigay po ang Diyos. At pag nagbigay po siya talaga naman sandamakmak. Ang tawag po dito ay grace, undeserved favor. Amen and amen. So bilang mga mananampalataya, paano po natin maintindihan yung sistema natin at paano tunan na inilaan sa atin ng Diyos? Sabi po ng Biblia, huwag tayong sumabay sa agos ng mundong ito. Kapag ang agos ng mundong ito, ang pinapaniwalaan ng mundong ito na masungit ang Diyos, mahirap lapitan, ang hirap pakiusapan. Di ba mayroon pa nga nagtuturo sa ngayon, sinasabi nila, sila po ay kumakatok sa silong ng langit, kinakalabog nila ang langit. Bakit? Bingi ba ang Diyos? Kapag kinakalampag nyo ang Diyos, alam nyo, nasa labas kayo. Wala kayo sa loob. Tayo pa mga mananampalataya, hindi mo na kinakalampag ang pintuan ng langit. Alam niyo kung bakit? Nasa langit na po tayo, spiritually speaking. We are seated with Christ
We are seated with Christ. Hindi po tayo nasa labas ng pintuan. Kinakalampag mo yung pintuan ng langit. Di ba? May mga ganun eh. Pag may mga malalaking problema ang tao, kinakalampag namin ng langit at sinisigaw namin, O Diyos! Pakinggan mo, Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Ako mukhang malayo pa kayo sa Diyos. Hindi po tayo ganun manalangin. Tayo po naniniwala tayo, Lord, we believe that you know what's best for me. At kayo po'y mapagbigay. At naniniwala ako sa iyong kalooban. Pag nagpipray po tayo with confidence. Amen. And amen. So, kapag nananalangin po kayo na kinakalampag nyo ang mundo, hindi po yun ang marapat. Huwag niyong susundan yon. Sabi ng Biblia in Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world. Pangkaraniwan ito ang sistema ng mundo, ginagaya ng mga mananampalataya. Pa nagpipray talaga naman, umiiyak sila sa lungkot, nagmamakaawa. Alam niyo po, hindi po magandang pakita po ito sa mga unbelievers. Gaya ng sinasabi ko illustration, halimbawa yung mga anak ko. Halimbawa si Brother Junex bumisita sa aming tahanan. Tapos nakita mo yung mga anak ko, kumakain kami, Tapos nakikiusap, yung mga anak ko, Daddy, please, extra rice pa, please. Ano iisipin nyo, di ba? Masungit yung tatay. Marami sa ating mga mananampalataya, ganun tayo mag-pray. At nagkakaroon po ng masamang imahe ang Diyos sa maraming tao. Now, once again, sabi ng talata, Romans chapter 12, verse 2, and do not be conformed to this world. Ito pong sistema ng mundo. But be transformed by the renewing of your mind. Paano po nagkakaroon ng renewing of the mind? Kapag kayo po'y nakakarinig na ebanghelyo ng Panginoon. Why do we have to renew our mind? That you may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. Amen. While the people of this world is chasing earthly things, hinahabol po ng mundo ang kayamanan. Di ba yung mga tao, hinahabol nila yung kayamanan ng mundo. Marami nga po sa mga tao sa ngayon dahil sobrang abala sa mundo, wala na silang oras para makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi na nakakapag-church. Iba po yung ibang tao na may trabaho talaga on Sunday. Hindi po yun ang tinutukoy ko. Yung mga taong libre paglinggo pero talagang they have no heart for the church. Alam niyo kung bakit? They are so busy with so many things. Tine-chase po nila yung mga earthly things. Sabi ng Panginoon, hindi ito ang sistema ko. Now, sabi ng Biblia, you have to make priorities. So dapat alam natin ano ba yung priority natin sa buhay. Sabi ng Biblia, in Matthew 6:33, dapat gawin natin priority, God's kingdom and His righteousness. Let me give you these verses. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. Huwag mong gayahin ang sistema ng mundo. Anong sistema ng mundo? Hinahabol ng tao sa mundo ang kayamanan. Earthly things. Yung bang tipong ang isipan nila magpayaman na magpayaman na magpayaman. Yung may kayamanan na gusto pa. Ang tawag dito, naging ganid. Now, hinahabol nila yung yaman. Ang masakit dito, itong mga taong ito, ang utak na sa pera. Tapos ngayon, sa sobrang pinagod ng sarili, dumating yung kanilang panahon ng retirement. Nakuha yung kanilang mga pinagtrabahuhan naman talaga. Ang masakit, yung perang kanilang nakuha, gagamitin nila para maibalik yung kanilang kalusugan. It's too late for them. Nakita mo yun? Yung pera nila, ang dami, ang saan po inuubos? Saan ginagamit? Maintenance. Pinambibili ng diatabs. Diatabs. Anong maintenance mo, bro? Diatabs. sobrang stress ang buhay. Tayo po hindi. Of course, meron kayong trabaho. Enjoy it. At kapag araw ng linggo, go to church. Walang stress. Now, pag kayo po yung nag-retire, yung pera ninyo, hindi nyo hinahabol yun. Why? Because we're making God's kingdom and His righteousness your top priority. Sabi ng talata, once again, Matthew 6:33, but seek first. Pag sinabing seek first, make God's kingdom and His righteousness your top priority. Of course, I believe we already sought God's kingdom and righteousness. Pero patuloy po natin inaalam ang kanyang kalooban. At kapag ibig sabihin lamang po ng verse na to, kapag ang isipan natin ay nakatuon sa Panginoon, and all these things, yung mga bagay na nahabol ng tao sa mundo, will be added unto you. Hindi tayo paghihirapan ng Diyos. Alam niyo, hindi ko babanggitin ang pangalan. Meron po tayong member sa church. Nakita kong katapatan niya sa Panginoon. Praise God. Binigyan siya ng bagong trabaho. Walang kahirap-hirap, favor ng Panginoon.
Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. And all these things will be added unto you. Nangyari nga. Kaya po tayo, we have time to come to church, i-enjoy ang presensya ng Panginoon at i-enjoy ang kapatiran. Na hindi po ito nagagawa ng tao sa mundo. Why? Because they are so busy with so many things. Pag kinukumusta mo na, galit eh. Uy, kumusta? Uy, huwag ako usapin. Pagod ako. Alam niyo kung bakit? Dami nang iniisip. Very stressful ang buhay. Now, mga kapatid, don't get me wrong ha. God is not against you having money. Gusto rin po ng Panginoon tayo po ay may pera kasi testimony natin ito eh. Bilang mananampalataya, alam niyo po yung mga unbelievers, hindi naman nakatingin sa spiritual realm. Gusto rin po nila nakikita ang mga mananampalataya ay tayo po ay nakakatulong sa kanila. God is not against you having money, but God is against money having you. Ibang tipong punong-puno na lang utak mo pag pinag-usapan. Anong pagkakapirahan? Ibang lagi, pag nakikita mo yung mukha, kamukha na ng mga iba't ibang bayani ng Pilipinas. Mukhang piso, mukhang 10 piso, mukhang 20, mukhang 100. So, God is not against you having money. Why? Kasi po, tingnan niyo po itong sinasabi ng Biblia. Even po si Jesus ang nagsasalita dito. Still with Matthew chapter 6. Sabi niya in verse 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? Huwag kayo mag-alala dyan. For after all these things, the Gentiles seek. Yung Gentiles po dito referring to the unbelievers. Yan din ang hinahanap ng mga unbelievers. Now, ito yung magandang promise sa atin. Nung sumunod na sinasabi ng verse 32. For your heavenly Father, take note, hindi po ginamit dito ni Jesus, ang God. For your heavenly Father knows that you need all of these things. So, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kung anong kakainin mo, iinumin mo, at daramtin mo. Kasi alam ng Ama natin sa langit ang pangangailangan mo. Amen. So, ibig sabihin, once again, God is not against you having money. But He is against money having you. Yun po ang problema na marami mananampalataya. Kapag, at even mga, of course, given na po sa mga unbelievers, laman ng isip, pera. Ang araw, linggo, nasa Lunes na sila. Pag dumating ang Lunes, ang isip nila nasa Martes. Pag Martes, ang isip nila nasa Miyerkules. Mga kapatid, hindi po ito ang mindset ng mga mananampalataya. This is the mind of the people of the world. Amen? So tayo po hindi, relax. Kung may trabaho bukas, pabayaan mo na yung bukas. Enjoy the now. Enjoy the present time. Alam niyo po, kailangan po natin, gaya na sinabi ko kanina, kailangan po natin ng pera. Even sa church, kapag po naninigil ang Meralco sa atin, hindi tayo pupunta sa Meralco, sa mga kahera doon at sasabihin natin, papakita natin yung bill natin. Minsan, ang laki talaga. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sasabihin ng teller, pakiko. Pera po, gagamitin natin as a tool. Amen? Amen. Tama po. Pero hindi ka dapat ginagawang tool ng pera. Naalala ko nung ako po ay nasa sa isang, anong tawag doon yung nagbibenta ng mga gamot? Networking. Nasa networking ako nung araw. Medyo pinagpala ako, biyaya ng Panginoon, nakakabenta ako talaga. At gustong-gusto akong kinuha ng mga networkers. Kaya pag may mga conference kami, hindi ako talaga sumasama doon sa mga sigawan nila. Sinasabi nila, sino dito gusto mabaliw sa pera? Sabi ko, kayo na lang. Ayoko mabaliw sa pera. At talaga po yung mga nasa networking, yung mga nasa, ano tawag doon sa mga nasa taas? Top line, no? Upline. Papakita nila yung mga sports cars nila. Meron akong upline, no? Tinanong ko sa kanya, fully paid? Hindi, hinuhulugan ko. Hindi ka pa rin mayaman. Kasi show off lang yun eh. Papakita lang sa'yo eh. Sabi ko, hindi ito talaga ang tunay na kayamanan. Ang takbo ng isip nung araw doon, hindi ko po sinisira ng networking. That's good kung kayo po pinagpapala dyan. Pero yung isa-show off mo, dapat daw ang relo namin nung araw. Ang relo ko nung araw, nung nandun ako sa networking, gugulat kayo, Jollibee na 100 pesos. At natatnan niya yun. Pupunta ako doon saan yung building na yun, May? Pinupuntahan natin? Enterprise Building, yun ang isa sa pinakamahal na building sa Makati. Pag nandun ako, talaga nilalantad ko yung relos ko, yun, 100 pesos na Jollibee. Sila dapat, gusto nila yung, ano yung relos ni, Willie, hindi si Brother Willie Laigo, si Willie. Revillame. Technomarine.
Dapat ito ang bibilin ninyo. Dapat may iPad kayo. Dapat may ganun. Sabi ko, ay naku, papahirapan ko sarili ko. Hindi po ganun. Alam niyo po tayo, to be honest, sabi ko nang meron tayong kapahayagan about the grace of God, tayo po bilang mananampalataya, kasama po sa binayaran ng ating Panginoon Hesukristo ang ating kahirapan. Sasabihin ng iba, naku, prosperity gospel na naman yan. Hindi po. No such thing as prosperity gospel. But, meron pong prosperity talaga sa gospel because Jesus at the cross, di ba, even po yung kanyang huling saplot ay, anong tawag dito, pinagpustahan pa. Alam niyo kung bakit? Because sabi po ng 2 Corinthians 8, yung pong chapters 8 at 9 ng 2 Corinthians, hindi po ito tungkol sa anumang bagay. It's all about the tomb, pera, finances. Na sinasabi ng ibang mga tagapagturo, hindi tungkol sa pera yan. Tungkol lang po ito sa pera. Alam niyo ba sa Biblia, mas maraming pagkakataong binanggit po ang pera? Now, in these chapters, chapters 8 and 9 ng 2 Corinthians, it's all about money. At ang sabi po dito ng talatang ito, basahin ko po sa inyo, 2 Corinthians 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich," Amen. Siya po nagmamayari ng lahat. "Yet for your sakes, He became poor." Saan po siya naging mahirap? Sinilang pa lang, mahirap na siya eh. Pinaging mahirap siya ng Diyos. "That you, through His poverty, might become rich." Hindi po kayo pinagyaman dito, hindi po tinutukoy dito yung spiritually rich, financially rich. Alam po ng mga theologians yan. Chapters 8 and 9. It's all about money. Now, ito po maganda rito. Kaya po tayo pinagyaman, even po sa kasalapian, dahil sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8 naman, ang dahilan na ito. "And God is able to make all grace abound toward you." Yung dito mananampalataya. "That you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work." Pinagyaman kayo para maging pagpapala sa ibang tao. So you are blessed to be a blessing. Hindi po tayo pinagyaman ng Diyos at hindi tayo tinubos doon sa krus ng Kalbaryo para maging sakim, maging kuripot, maging, ano pa bang tawag doon? Ganid. Kaya di ba sabi nung influencer, bakit natin papasalamatan si Lord? Ako naman nag-hard work dito. Yun ang problema. Kasi inaangkin na niya yung kanyang kayamanan. Kasi itong vlogger na ito, itong influencer na ito, mukhang marami na siyang mga nabiling mga properties. Mukhang yumaman talaga itong batang ito. At the young age of 19, parang gano'n eh. Bata pa. At may itsura pa yung bata talaga. Pinagmamalaki niya, hard work ko to. Kaya nga po, ayaw ng Panginoon, hard work. Gusto niya, work smart lang. Kasi pag nag-hard work po kayo, at the end of the day, ang credit na sa inyo. Now, once again, kaya tayo pinagyaman ng Panginoon para makatulong sa ibang tao. For you to be a blessing. You are blessed to be a blessing. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed to be a blessing. Hindi ka pinagpala ng Panginoon para maging ganid. No. At kung bakit pa po tayo pinagyaman, once again, Deuteronomy 8 verse 18. "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." Kung bakit ka nasa magandang posisyon sa kumpanya, ang Diyos po ang naglagay sa inyo dyan. Hindi mo hard work yan. Kung bakit maganda po ang laman ng inyong bank account, hindi galing sa iyo yan. Bigay ng Diyos yan sa inyo. Wala tayong iniambag. Biyaya po lahat yan. Now, ang purpose po, para po makapag-evangelize po tayo. Amen? Church? Amen. So, once again, God is not against you having money. Actually, more money, wala pong problema sa Diyos yun. As long as hindi po kayo nagiging tool ng pera, hindi kayo ginagamit ng pera. Hindi po masama ang pera per se. It's the love of money that is evil. Akala ng ibang mananampalataya, ako, ayoko magkaroon ng maraming pera. Baka makalimutan ko ang Diyos. Sabi po ng Biblia, yung nakakalimot sa Diyos pag maraming pera, ang tawag po ng Biblia doon, mga fools. Foolish. Sa Tagalog, pangit pakinggan sa Tagalog, no? Pero tayo po mga may wisdom, we have the mind of Christ. Pag meron tayong pera, alam mo, natutuwa nga ako din sa kaibigan ko to eh. Nagkaroon ng bagong trabaho. Alam mo, laman ng isipan niya. Pag sumweldo ako para sa church, tago lang natin sa pangalang Abes. Yun ang laman ng isipan niya. Pag may trabaho yan,
ang sabi ko sa kanya, anak, huwag naman puro kable sa church ang bilhin mo. Bili ka rin ng brief paminsan-minsan. Kailangan mo yan eh. Ang puso niya talaga sa gawain ng Panginoon eh. Hindi, totoo nga. Totoo po yun. Tinataas ko po ang Panginoon ha. Nung birthday niya, nung March 14, sabi ko, anak, may nagtatanong anong gusto mo sa birthday mo. Alam mo, hiningi niya, yung effects para sa church. And I praise God for that. Sabi ko, anak, huwag naman puro kable. Bili-bili din ng iba. Kailangan mo yan eh. Kasi nahihirapan kami pag nilalaban, hindi ko na maisampay eh. Joke lang. So, hindi ba masama ang, hindi masama ang pera. Ang masama po yung nagmamahal kayo sa pera. Amen? 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. So, ang pera, okay lang. Gagamitin natin ang pera. Pero huwag kayong papagamit sa pera. Yun ang masama. Amen? And money cannot make you happy. Alam niyo, nabigay ko na po ito before, pero po sa kapakanan ng mga bago nating mga kaibigan, on-site and online, sa kasaysayan, naririnig na po natin na talaga pong hindi kayo pwedeng pasayahin ng pera. Pero may mga ilan pa rin naniniwala. Hindi. Masaya ang buhay kapag maraming laman, kapag ang bulsa may puno ng pera. Meron ako napanood din, influencer din, gumagawa siya ng chips. Sabi niya, hindi, yung mga walang pera dyan ay inggit lang sa akin. Bata din to, kabataan din. Alam niyo, malaki yata ang epekto talaga ng social media, no? Even yung pag-aaral, pag yung mayaman, yung mga kabataan, pag yumaman, ayaw na mag-aral. Kasi lumabas yung diskarte versus diploma. Di ba? Sabi ko kay Abes tuloy pa rin pag-aaral. Hindi, madiskarte. Itong mga kabataan yan, madiskarte ako, mas mayaman ako. Yung bang 19 anyos pa lang nakamitan ng first million, hindi natatapos doon ang buhay, mga kapatid. Kung ang ine-equate mo ang kayamanan mo sa pera, ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundo. Kasi pag nawala na yung pera, wala na. Tingin mo sa sarili mo, basura ka na. Tayo po ine-equate natin ang kayamanan natin dahil kay Kristo. Because it is He who gives us the power to get wealth. Amen. At sa kasaysayan, napapatunayan po ng mga pamoso, mga tao, mga sikat, mga kilala, na hindi po talaga pera ang magpapasaya sa buhay natin. Ayon kay, nakausap ko po ito bago siya lumisan sa mundong ito, si Elizabeth Taylor. Sabi niya, God knows I have tried, ito pa mismo and I quote, sabi niya, I have tried fame, food, men, drugs, and drink, but I have never found peace. Maybe death is the only peace. According to Miss Elizabeth Taylor. Alam ko, kasi idara ni Tita Lorna yan. At kasing ganda rin ni Tita Lorna. Mas lamang lang si Tita Lorna kay Elizabeth Taylor. Ito naman, kasi idara ni Kuya Gio. 6 weeks bago po siya mamatay, sabi ni Elvis Presley sa isang panayam. Sabi ng reporter sa kanya. And I quote, Elvis, when you started playing music, you said that you wanted 3 things in your life. You wanted to be rich, you wanted to be famous, and you wanted to be happy. Now, ang tanong yung reporter, are you happy, Elvis? Sabi ni Elvis, no, I am as lonely as hell. Mayaman po ito, hindi lang sila mayaman. Pamoso pa, famous. And that's why, ito yung sinabi ni Jim Carrey. And I believe Jim Carrey is a believer na mananampalataya na. Sabi ni Jim Carrey, I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of. So they will know that it's not the answer. So mga kapatid, ito po mga nangyaring ito, kasaysayan, samples po sa atin, paalaala, types 2 po in Greek. Ibig sabihin mga admonitions. Pag sinabing admonitions ay paalalang pag-iingat na talagang sa kasaysayan, sa karanasan ng maraming tao, hindi po talaga pera ang magpapasaya sa tao. Pero bakit gano'n ang mga tao pa rin hinahabol ng pera? Alam niyo, yan po kasi ang sistema ng mundo. So balikan po natin ang tanong natin kanina. What on earth am I here for? And I believe, meron pong nung bata-bata po ako, merong lumabas na mga pagtuturo na ibinigay po nila. And I'll be giving you 3 answers lang na sa aking observation, this 3 reasons led the
most people para lumayo sa Diyos at yung iba maging agnostic, maging atheist pa. Kasi ang tingin nila sa Diyos, dahil po sa mga reasons na ito, na ang Diyos, narito siya, nagdidemand siya. Hoy, worship me. Kaya ka nilalang, kaya ka isinilang para maglingkod ka sa akin. Ganon ang paniniwala. Remember po yung aking kakilala sa Facebook. Isa po siya sa mga naunang nagkaroon ng COVID. At siya po ay nabuhay, praise God. Ngayon, sa kanilang conversation, isang kilalang Christian din, sabi niya doon sa kanilang conversation, Brother, ay talagang ikaw ay buhay na buhay mula sa COVID. Oo nga sumagot yung kakilala ko din. Sabi niya, hindi pa ako kinuha ng Diyos kasi may mission pa ako. Diba? Sabi ko nga, gusto kong sumagot. Sabi ko, gusto ko sana sabihin, huwag niyo pong tapusin yung mission niyo, baka kunin na kayo ni Lord. So, mindset na maraming tao sa ngayon, and even Christians, this is a lie. Kaya hindi ka kinuha ng Diyos, may mission ka pa. Hindi po ito ang totoong katotohanan. Di ba, ako nung araw, meron kami binibisita sa church namin, nasa ospital. Oy, buhay ka pa. Anong laging sagot? May mission pa, may pinapagawa pa sa akin ng Diyos. Bata ako nito, naisip ko, sabi ko, so ibig sabihin, pagtapos ng mission niya, papatayin na siya ng Diyos. Amen? It makes sense Ngayon, ang tao, ito ngayon ang mga tanong ng ibang mga kabataan. Ganun pala ang Diyos. Kaya, in my observation, lumalayo sila sa Diyos. It's because they have this in mind na ang Diyos ay sobrang demanding. Pag hindi mo siya napagbigyan o pag hindi pa tinapos yung trabaho niya sa'yo, bubuhayin ka niya. Pero pag tapos na, tapos ka na. Di ba? So ngayon, hindi nila napapansin, hindi nila nakikilala ang tunay na puso ng Diyos. At ito po yung naging pamoso before. Ako po'y kabataan pa. Yung what on earth am I here for? Sabi nila, we were planned for God's pleasure. Ang ganda pakinggan. That's why you have to worship me. Sabi ng Diyos daw. Second reason, we were shaped for serving God. That's why you need to be part of a ministry. Napansin nyo, medyo demanding ang dating ng Diyos. And number 3, we were made for a mission. Sige, mag-mission ka. Nung araw nga, niyayaya ko si Joe sa mission sa bundok Hindi sanay. Paano yun? Paano nga naman yung mga taong hindi sanay sa mission? So I believe, ito po mga bagay na ito ang nagpalayo din sa mga tao sa Diyos. Na parang ang Diyos ay, pag naglingkod ka sa Kanya, para bang ang daming demands ng Panginoon. Now, ito po ba ay totoo? Na may mga demands ng Diyos sa atin. Alam niyo, babalikan ko lamang po, yung si Aryan at saka si Aves. Nung sila po ay isinilang. Nung nasa sinapupunan po sila na aking may bahay, FYI, hindi po sa akin, sa kanya. Sabi ko, mas bagay sa'yo. Hindi bagay ako magdala niyan. Alam niyo, nung nasa, and I believe even si Tita Lorna, nung nasa sinapupunan, hindi ko ma-imagine, si Bob nasa sinapupunan mo. Laki, At si Gab, di ba? Wala naman tayong pinag-usapan, yung mga tatay. Paglaki ng batang yan, magtatrabaho yan. Paglaki ng batang yan, dapat yan yung sweldo niya sa akin lahat. Paglaki ng batang yan, dahil pinag-aral ko, dapat ganyan, dapat ganun. Wala naman tayong ganun pinag-usapan, no? And even po yung mga nanonood sa atin dito, mga mag-asawa. Wala Ang sinasabi natin, cute-cute ng batang yan. Paglabas yan, marami tayong ibibili sa kanya. Hindi pa nga nilalabas yung bata, meron ng bib, meron ng mga gamit, di ba? Si Baba, nag-chupon din nung araw. Buhay pa yung chupon. Ako, meron akong tinago, bro. Di ba? Yung pinakamagaganda, gusto natin sa mga anak natin, di ba? Walang demands. Pero bakit ganon? Ang mindset natin, ang Diyos, kaya tayo nilalang sa mundong ito, ang daming demands. Kaya tuloy yung mga tao lumalayo sa Diyos. Nakuha niyo po yung point? So, ibig sabihin, may maling believing ang mga tao sa mundo. You know why? Because may mali pong itinuturo din ng mga pastor na kagaya ko. Napakalaki po ng responsibility namin. Akala natin ang Diyos ay ang daming demands po sa atin. But the truth is, ang Panginoon po kaya tayo nilagay sa mundong ito
ay para pagyamanin tayo. Maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Let me give you John 10 verse 10. Yung second part, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen? Buhay na ganap at kasiyasaya. First, Colossians 1 verse 16b. All things were created through Him and for Him. You know why? God created you. God created you for love, to be loved by Him. Kaya po nung lumabas yung mga anak natin, di ba? Talagang, cute. Di ba? Buti, yung mga anak nga natin, di ba, ginagano natin minsan, ilalaro natin, bigla bumubuka ka na lang. Buti nga, hindi tayo ginagano ng Diyos eh. Alam mo, naglalakad ka sa kalsada, natuwa sa yung Diyos, bigla gumagano. Hindi tayo ginagano ng Panginoon. Pero, di ba, mahal natin ang mga anak natin. Ganon din po ang Panginoon sa atin. We were created to love, for love, and to be loved by Him. Yun lang ang puso ng Panginoon. Hindi po siya nagdidemand po sa atin na paglingkuran mo ako, would you believe this? Hindi po naparito ang Panginoon Jesus para paglingkuran natin, tataas ang kilay ng maraming tao. Hindi po. And I'm telling you this, meron bang verse sa Bible? Meron. Tingnan niyo po ito, Matthew 20 verse 28. Just as the Son of Man, Jesus is referring to Himself, did not come to be served, but to serve. And to give His life a ransom for many. At ginawa na po niya ito sa krus ng Kalbaryo. So, kung meron man pong naririnig kayo na happy to serve, hindi galing sa SM yun. Galing kay Jesus yun. Narito siya, sabi niya, I'm happy to serve you. So He came not to be served. Alam niyo, ito pong kaibahan natin sa ibang mga relihiyon. Ang ibang mga relihiyon, yung mga Diyos nila, sabi ng mga Diyos nila, paglingkuran mo ako, patunayan mo na mahal mo ako. Pero ang Diyos po natin, in the person of Jesus Christ Himself, He came not to be served, but to serve. And let Jesus serve you today. Wow! Sa kayo makakita ng Diyos na pinaglilingkuran kayo? Gaya nyo ngayon, nakaupo lang kayo. Pinaglilingkuran tayo ng Panginoon. Even me, kahit nakatayo po ako dito, pinaglilingkuran ako ng Panginoon. And I love it. Ang sarap mahalin at paglingkuran ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, pakatandaan po natin na even po ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, kung malalaman lamang po ito ng mga tao, akala kasi ng maraming tao, and even itong vlogger na pinag-uusapan natin, itong content creator, medyo hindi siya natutuwa sa Diyos. Sabi nga niya, ang Diyos daw nila kasi daw siya sinilang sa Thailand, ang sinasamba daw po nila ay mga elepante. Sabi ko, sana makilala niya yung Diyos natin at ipinapakilala ko. Akala niya, ang Diyos natin, tinutukoy natin, ang Diyos na si Yahweh Elohim, akala ng maraming tao sa ngayon, demanding ang Diyos. But the truth is, He is not. Ang Diyos po ay mapagbigay, nalalaman natin kanina, na parito siya in the person of Christ, not to be served, but to serve. Isipin mo, Diyos, maglilingkod sa'yo. At alam niyo po, even po ang pagmamahal, siya pa rin pong initiator. 1 John chapter 4, verse 10. Let me give you this verse. And this is the true meaning of love. And this is love, not that we love God. See? It doesn't matter kung mahal mo siya o hindi mo siya mahal. But what matters, dapat alam natin, mahal tayo ng Diyos. Kumplituhin ko lang po yung pagbasa ng talata. And this is love, not that we love God, but that He loved us by sending His Son to be the atoning sacrifice or propitiation for our sins. Pinatunayan na po niya yun sa krus ng Kalbaryo. And this is love, not that we love God. Hindi pala yung pagmamahal natin sa Diyos. Ang sinasabi ng relihiyon, hindi, patunayan mo sa Diyos yung pagmamahal. Hindi po, ang sabi ng Ebanghelyo, hayaan mong patunayan ng Diyos sa iyo kung gaano kanya kamahal. So ang trabaho natin, receivers lang, recipients. Let God be the blesser and us be the blessed. Ang tinuturuan ng relihiyon, i-bless natin ang Panginoon. Paano mo i-bless ang Panginoon? Wala ka nga eh. Let God bless you today. Let God be the blesser and us be the blessed. The best thing na maintindihan po natin na, Lord, it's not about me. It's not about us. It's all about Jesus pala. Yun pala ang dapat nating maintindihan. Now, para papagyamanin lang po natin, makita nyo na hindi po nagbibigay ng demand ang Panginoong Jesus. Marami pong pagkakataon sa Biblia, nagpagaling siya ng may sakit.
nung nagpagaling po siya ng may sakit, hindi po niya siya binigyan ng premium, uy, sandali lang, saan ka pupunta? Magaling ka na. Sumunod ka sa akin. Wala po kayong mababasang ganun. Wala. Lahat po ng mga pinagaling ng Panginoon na lumapit siya at nilapitan niya o lumapit sa kanya, lahat po sila pinauwi niya. Basahin po natin ito sa Mark 10:51-52. So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, alam niyo, pag napansin niyo po, pag tinatanong kayo ng Panginoon, pinapractice niya po dito yung inyong free will. Kasi bulag ito eh. Sabi niya sa bulag, "What do you want me to do for you?" Alam mo, sumagot yung bulag, obvious ba? Hindi naman gumano yung bulag, di ba? Alam niyo kung bakit tinatanong ng Panginoon? Kasi gusto niya marinig yung inyong pananampalataya sa Kanya. Malay mo, humihingi lang pala ng taga-akay itong bulag na ito. Halimbawa, tinanong ni Jesus, "What do you want me to do for you?" "Lord, bigyan mo lang ako ng taga-akay." "Okay, bigyan mo ako ng saklay na may wifi." Pwedeng ganon. Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Sabi ng blind man, "Rabboni, that I may receive sight." Bigyan mo ako ng paningin. So pag kayo po yung lumalapit sa Panginoon, when you pray, sabihin niyo, "Lord, ito po yung gusto ko." Kaya po hindi masamang sabihin sa Panginoon, "Panginoon, pengi nun." Kanino kayo hihingi? Sa kalaban ng Panginoon. Pag tinanong kayo ng Panginoon, anong gusto mo? Sabihin natin, "Lord, ito po gusto ko." That your joy may be full. Amen? Tuloy tayo dito. Verse 52. Then Jesus said to him, "Go your way, for faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Now, ito pong taong ito, kaya po siya sumunod sa Panginoon, hindi po siya binigyan ng utos. Pag gumaling ka ha, sumunod ka sa akin. Ang tawag po dito ay marunong siyang tumanaw. Ang tawag dito gratitude. Nag-reciprocate po siya. Isipin mo, matagal ka ng bulag, wala ka nakikita, and then, all of a sudden, may dumating. He asked you, "What do you want me to do for you?" Nung sinabi mo, "Gusto ko magkaroon ng paningin." Binigyan ka ng paningin. Hindi ba kayo susunod sa Panginoon? Mga kapatid, tayo talaga ay para sa kapahamakan. Niligtas tayo ng Diyos. Amen? Yung bang paglilingkod po sa atin, pahirapan? Hindi po niya hinihingi maglingkod kayo sa Kanya. Jesus came not to be served, but to serve you. Amen? Ngayon tayo po, ang tawag dito, nag-reciprocation. Kaya kayo naglilingkod sa media, kaya tayo nandito sa church. It's because, ang tawag po dito ay gratitude. Ito po ang ginawa ng lalaking ito. And followed Jesus on the road. Amen. So, ito po ang magandang epekto nito. He followed Jesus on the road. Now, nakita niyo po ba? Meron bang premium ang Diyos sa Kanya? Wala. Wala siyang hiningi. So, pag pinapagaling kayo ng Panginoon, pag pinagpapala kayo ng Panginoon, let Him love you today. Let Him serve you today. At ang maganda po nito, God's goodness will lead you to repentance. Nagiging mas madali na sumunod sa Kanya. So, let me ask you, kapag ito po ba ang nalaman na Diyos ng maraming tao, sa tingin niyo magiging agnostic pa sila? Magiging atheist pa sila? Lalayo pa ba sila sa Diyos? Hindi po. I believe that SGC, nilagay po ng Diyos ang SGC sa mundong ito with a purpose. Ipaalam po natin sa buong mundo na hindi po demanding ang Diyos. Hindi po. Hindi po kagaya nung nakagisna natin. Now, let us go back to our question. Dito na tayo. What on earth am I here for? Now, ito po yung magandang dahilan kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito. And this is our solution for today. Ako talaga mai-inlove kayo sa Panginoon. Alam niyo ang dahilan kung bakit kayo isinilang sa mundong ito. At ito na po, I pray na magiging dahilan kung bakit kayo bumabangon kada umaga. To be God's object of His unconditional, overflowing, and lavish love. Ang puso po ng Diyos na napakayaman sa pagmamahal. Kayo po yung object. Kayo po yung gusto niyang pagbalingan ng kanyang pagmamahal. Wow! Grabe, ano? Yan po ang purpose ng Panginoon kaya tayo sinilang sa mundo. Maging recipient lang ang kanyang pagmamahal. 1 John 4:10, "And this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Number 2 reason, bakit ka isinilang sa mundong ito? To be God's beneficiary of all His benefits. Ang daming benefits. Amen. Di ba tayo sa mga magulang natin, halimbawa sila po ilumisan na, yung bahay para sa'yo, anak. Yung kalabaw para sa'yo.
Anak, yung pustiso ko para sa'yo paglisan ko sa mundong ito. Hindi mo isusuot, syempre, isasanla mo, ibebenta mo para maging pagpapala. Wow, praise God. To be God's beneficiary of all His benefits. So mga kapatid, narito sa mundong ito to enjoy His benefits. Psalm 103 verses 2 to 3. Bless the Lord of my soul and forget not all His benefits. Ang problema ng mga mananampalataya, they always forget His benefits. Ano yung benefits natin? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. 2 Corinthians 1 verse 20. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through Him. Receive it, mga kapatid, because we are the beneficiaries of all God's benefits. Amen. Number 3 reason, to be God's recipient of all His blessings. Ito ang papel natin sa buhay. Tumanggap at tumanggap sa Kanya. Amen. Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Take note. Blessed us. Past tense. Hindi po kayo pagpapalain pa lang. Pinagpala ka na. With every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Pinagpala na po kayo sa Espiritu. Now, paniwalaan niyo po sa inyong kaluluwa para mag-manifest sa inyong physical body. Amen. So once again, what on earth am I here for? Ito po yung 3 reason. Number 1, to be God's object. Kayo po yung object of God's unconditional, overflowing, and lavish love. Number 2, to be God's beneficiary of all His benefits. Number 3, to be God's recipient of all His blessings. Amen, church? So kapag nalaman ito ng maraming tao, hindi sila maging agnostic, hindi sila maging atheist. Kasi nagbabago na po yung kanilang pananaw sa buhay. At kung sila man po yung naniniwala sa Diyos, hindi na sila lalayo sa Diyos, lalo silang lalapit. Beneficiary pala ako eh. Now, ito pong magandang epekto nito. Gaya na sinabi natin kanina, Romans chapter 2 verse 4. God's goodness will lead you to repentance. Now, nire-require ba kayo ng Diyos to worship Him, to serve Him? Hindi po. Wala kang magagawa. Kapag alam mo, ikaw yung lubusang pinagpala ng Diyos, ano yung after effect po nito? Maglilingkod ka sa Diyos. Aawit ka sa Diyos. Pahirapan ba yun? Hindi po. Kaya po yung mga umaawit dito sa atin, hindi tayo nagdadabog pag makakanta na naman ako. Pipihit na naman ako sa meeting. Hindi po. Amen, church? Hindi po ako nagpapastor dahil, pag hindi ako nagpastor, makakainis si Lord eh. Hindi, kaya ako nagpastor dahil gusto ko pong ipaalam sa inyo mga katotohanan ito. Having a revelation of these wonderful truths will make you, number 1, worship God and be part of your church ministry. Ito yung magandang epekto nung nalaman mo, wow, Lord, thank you. Naparito pala ako, hindi para paniwalaan ng mga kasinungalingan ni Satanas. Number 2, serve God through your God-given gifts and talents. And of course, number 3, to evangelize by telling people about Christ and His finished work on the cross. So, nagiging pahirapan ba ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi po. Hindi po ito dinidemand ng Diyos sa inyo, but ito po yung magandang epekto. Ito po yung byproduct, believing that we are God's beneficiary of all His blessings. Wow! Pwede mong palapakan natin ang Panginoon. So, what on earth am I here for? Bakit ka narito? Para tanggapin lamang ang mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mabubuting bagay which you do not deserve. Ang tawag po dito ay undeserved favor. Also known as grace. Amen and amen. So, mga kapatid at mga kaibigan watching online, ito po yung dahilan dapat kung bakit ka bumabangon sa mundo. Dahil isipin mo, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, nilayon niyang isilang ka sa mundo para pagbigyan lang ng mabubuting bagay, hindi ka naniniwala. Hindi mo matatanggap yun. At kung wala po kayong relasyon sa Panginoon Jesucristo, sayang naman. Gusto ng Diyos, ikaw ay magtamasa ng kanyang pagpapala. Now, sabi po ng Biblia, at gusto ko pang kausapin, sino man po dito ang wala pang relasyon sa Panginoon. Sabi ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. All you have to do, magpipray po ako at sabayan niyo po yung aking pananalangin. Tanggapin po si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas at maniwala sa inyong mga puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. At kailanman hindi na mamamatay pang muli. At siya po ay nasa kanan ng Diyos. Kayo po ay maliligtas. Pag pinaniwalaan niyo po mga bagay na ito.
So let's pray at tanggapin po ninyo ang mayamang alok sa inyo ng Diyos. Sabihin niyo po ito sa inyong puso at bigkasin na inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo na ang mga kasalanan ko. At inaangking ko, Ama, at tinatanggap ko ng buong puso at pinapaniwalaan na si Jesus, ang iyong bugtong na anak, ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. At salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. At minsan pa salamat po na ako'y ligtas magpakailanman. Hindi po mawawala ang aking kaligtasan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo, kayo po ay ligtas na. And join us sa ating po mga Bible study and worship service every Sunday. At mapagyaman yung ating kaluluwa. Grabe pala ang Diyos. Siya po ay mapagbigay. At ito po ang magandang ibahagi natin sa inyong mga kaibigan, kamag-anakan at mga kapamilya. Nang sa gayon, sila po ay lalong lumapit sa Diyos. Ang Diyos natin napakabuti. Kaya nga po hindi pahirapan sa atin ang magtaas ng kamay. Kasi ang buti ng Diyos. Hindi lang siya mabuti, sobrang buti at sobrang mapagmahal. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos at nais ang pinakamabuti para sa iyo. Mga kapatid, tayo po tayo. At habang pinapupurihan po natin ng Panginoon sa awiting ito, alam kong hindi na po mahirap sa atin, no? Itaas ang kamay, itaas ang ating mga tinig dahil maniwala kayo, mahal kayo ng Diyos. At dakila po ang kanyang katapatan. Kapag siya'y nangako, paniwalaan po natin at pangawaan. Kila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, maasa ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. minsan pa, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. O, salamat Panginoon sa iyong katapatan sa amin. Mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, aasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. mga kapatid, mga nanonood po sa atin online. Alam niyo po, habang atin pong pinagyayaman ngayong buwan na ito ang pagkakilala natin sa Diyos, hindi lamang po siya basta Diyos. Hindi lang niya tayo nilikha dito sa mundo. Tapos iniwan na. Hindi po. Siya po ay Ama rin. At ang papel po ng Ama, kalingain tayo. Mahalin tayo. So ang atin pong Ama sa langit, hindi lang siya basta Ama. Diyos din po siya. Saan po kayo nakakita na ang Diyos ay pwedeng maging Ama? Yan po ang pagmamahal sa atin ni Yahweh Elohim. At ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Ano man po mga kabigatan ninyo sa buhay, marahil kaya mo pinapasan yan dahil meron kayong maling paniniwala. Akala ninyo, ang Diyos ay galit sa iyo. Akala ninyo na hindi papakinggan ng Diyos ang panalangin ko kasi ang dami kong pagkukulang. Alam niyo po, nakakamit po natin ang mga pagpapala even though tayo po ay maraming pagkukulang. Totoo po yan. Ang tawag po dito ay biyaya. Unearned favor, unmerited favor. Even though marami tayong pagkakamali, pero napapansin ninyo, pinagpala ka pa rin. Dahil po nakakamit natin ay biyaya. So kapatid, ano man po mga kabigatan ninyo sa panahong ito. Of course, tayo po ay hindi perpekto. Marami tayong pagkukulang. Pero hindi po hadlang yon. Kasi bilang mananampalataya, pinaging matuwid ka na ng Diyos sa harapan niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. God sees you in Christ. Di ba? Bilang mga believers, we are now in Christ Jesus. So every time He looks at you today, He sees you in Christ Jesus. Nakikita ka niya kay Kristo. So, para maibsan na po yung mga kabigatan ninyo sa buhay, mga pasanin sa inyong mga balikat, bakit hindi natin ibigay sa Diyos ang lahat ng mga kabigatang ito? At sabihin natin sa Panginoon, wag po kayong mag-alinlangan. Wag kayong mag-alangan. Pwede niyong sabihin sa Panginoon, Panginoon, pengi naman noon. Ano man po inyong
Ano man pong inyong mga kahilingan. Kasi sinasabi ng relihiyon, lumalapit ka lang sa Panginoon kasi humingi ka na noon eh. Eh kanino tayo lalapit? Hindi sa Diyos. Sabi po ng John 16:24, sabi ni Jesus, hindi ka pa rin humingi sa aking pangalan. Humingi ka at matatanggap mo. That your joy may be full. Nang sa gayon ay yung kagalakan ay maging ganap. So this time, I would like to give you this opportunity. Even yung mga nanonood sa atin online. Masarap po ang buhay na nasa Panginoon. Now, isettle po natin ating mga sarili sa posisyon na mahal ka ng Diyos. You have to believe this. At siya po yung mapagbigay. At hayaan mong yakapin ka ng Diyos at patunayan niya sa iyo na ang iyong panalangin ay papakinggan niya. Ano man pong kabigatan po ito. Marahil meron kayong mga kamag-anak na gusto niyo maligtas, sabihin niyo sa Panginoon. Marahil meron kayong problema sa finances po ninyo, sabihin natin sa Panginoon. May problema po kayo sa inyong asawa, mga anak, sabihin niyo sa Panginoon yon. Bakit? Pastor, ko sasabihin ko sa Panginoon, kasi mahal ka ng Diyos. Gusto niya masaya ka. Gusto niya maranasan mo ang buhay na ganap at kasaya-saya. Yan po ang kalikasan ng ating Diyos. Sabay-sabay po nating sabihin sa Diyos, mananalangin po tayo, ang mga kabigatang ito. Ama, nakikita niyo po ang iyong mga anak, on-site and online. Lord, we thank you so much that we have a God like you. Aba, salamat. Dahil ang iyong kalikasan ay pag-ibig, pagmamahal. At ang pagmamahal, ang pusong nagmamahal, ay hindi niya maiwasang magbigay. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Kristo. Hindi mo siya pinagkait sa amin, na siyang aming pangangailangang eternal. Kaya, Panginoon, ang mga pangangailangan po namin temporal sa oras pong ito, naniniwala po ako na marahil ito po ay gumagambala at nagbibigay ng kabigatan sa puso ng aming mga kapatiran. Tulungan niyo po kami manampalataya sa inyo. Kung hindi mo ipinagkait sa amin si Kristo na aming pangangailangang eternal, ano pang dahilan para ipagkait mo sa amin ang mga bagay na temporal? Tulungan niyo po kaming tanggalin sa aming isipan na meron kaming sinasabang Diyos na kuripot, masungit, at mahirap lapitan. Panginoon, mula po sa mensahe mo sa amin sa umaga po ito, buksan po namin ang aming kaluluwa at paniwalaan na kayo po, ang puso ninyo ay magbigay na magbigay para po sa ikabubuti na aming mga buhay. Kaya mga kapatid, buksan po ninyo ang inyong mga puso, ang inyong mga labi, bigkasin natin sa Panginoon ang inyong mga naising ibigay sa Kanya. Ipagkatiwala po natin ito sa ating Panginoon. Aba, Ama, naririnig niyo po ang tinig ng inyong mga anak. Salamat dahil Panginoon, binigyan niyo na po ng katugunan ng mga problemang ito, mga kabigatang ito. At nagpupuri kami sa iyo, O Diyos, dahil meron kami isang Diyos na hindi lang mapagmahal, kundi mapagbigay pa. At tulungan niyo rin po kami bilang mga anak mo na ipahayag namin ang mga katotohanan ito nang sa gayon. Marami po mga social media influencers ang ma-influensyahan po din namin sa pamamagitan po ng mga mensahe ito. Even Lord, yung mga kabataan po sa ngayon na naliligaw ng landas, naliligaw na kanilang mga maling paniniwala. Panginoon, kalingain niyo po kami, gamitin niyo po, Panginoon, ang mensaheng ito na abutin po sila at magkaroon sila ng bagong paniniwala, maituwid ang kanilang maling mga haka-haka. At ito po ay magbigay sa kanila ng liwanag ang iyong salita na ang Diyos na aming sinasamba, hindi po masungit, hindi po ganid, hindi po nagde-demand. Pagkus Panginoon, kayo pa nga ay nagbibigay at naglalaan ng iyong pagmamahal. Salamat po, dahil ngayon pa lang, tinugod mo na aming mga panalangin. Salamat sa aming mga kapatiran na maging sa kanilang mga puso, nag-uumapaw ang pagmamahal na ito. Purihin ka. At sa'yo lamang po marapat, ibigay ang lahat na aming papuri at pagsamba sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Church, thank you for joining us. See you next Sunday. Bye. Amen. Makakaupo na po tayo. Thank you, praise and worship. Tawagan po natin sa Ate Maisa for our tithes and offering. Morning po. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message.
let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.